Congressman Paulo Duterte, pinakain ng kahihiyan si Congressman Benny Abante dahil sa pagkwestiyon nito sa flood control ng Davao City. Davao City, target ng mga mambabatas kahit ang Manila ngayon ang lubog sa baha at kalunos-lunos ang sinapit. Hirit pa ni Congressman Polong ay mas questionable pa rin ang pagkakaupo ni Abante bilang congressman sa lungsod nila, gayong talo naman ito sa halalan pero nagawang ipasuspende ang nanalong kalaban niya. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Tila ang flood control sa Davao City nga ngayon ang punteriya ng mga anti-Duterte para lang ma-divert ang usapin ukol sa korupsyon, gayong itong lungsod ng Maynila at iba pang karatig lugar ang ngayon ay nilulunod na sa baha. Kaya naman, banat ni Congressman Polong on Benny Abante's challenge to Mayor Baste Duterte regarding the flood control projects in Davao City. Let me be clear. All projects allocated to my district are properly implemented and allocated. If he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH district and regional offices to provide him the official data and amounts. Besides, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala ding mga ghost projects dito. Kung may bahaman dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool dyan sa lugar ninyo. Pero hamon ko sa kanya ay i-explain kung bakit natalo naman siya sa eleksyon pero nakaupo pa rin siya sa Kongreso. Dapat ba tawaging congressman ang isang taong hindi naman nanalo sa boto ng kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat natawag sa kanya, hindi congressman. You may also account those for transparency's sake. Instead of questioning the development projects that benefit the people of Davao, perhaps you should start answering for your own questionable position in Congress. Regarding dun nga sa House Infrastructure Committee hearings, kanina po kasi nabanggit nyo yung lahat nga dapat imbestigahan ng infrastructure projects. Yung Infracom po ba, tututok lang siya sa flood control projects or may posibilidad din na lumabas kayo ng yun nga, mga roads, bridges, other infra projects? Broad po yung mandate ng House Infracom, no? Makikita ho natin yan in the resolution itself, no? So, ang pagkakabanggit po doon, all infrastructure projects, particularly flood control, no? So, ibig sabihin, we will not be limited to flood control projects alone. So, like what we had stated, kahit po yung mga slope protection sa Benguet can be covered by the Infracom. Kahit po yung mga problematic na mga tulay, halimbawa yung sa Kabagan, Isabela po. So, pwede ho mapag-usapan. In fact, meron na po House Resolution na ilalapag po sa Infracom relating to this, no? So, yun, hindi siya limited ng scope only to flood control. Opo. And naalala ko po kasi, sir, nung 19th Congress... Let me add to what you said, no? Palagay ko itong aming investigation na ito would not be a witch hunting investigation. Ibig sabihin, ang nais nating malaman dito, ito ba'y ghost project? Ito ba'y substandard? Kasi doon ang korupsyon di ba? Yung ghost projects and substandards. So therefore, sangayon po ako, Congressman Terry, na hindi lamang ito flood control projects, that even all infra projects, kapag meron ditong anomaly, whatever it is, no? Ghost projects man yan, talagang meron bang proyektong ganyan, o kaya naman substandard yan, kinakailangan po imbestigahan yan. Opo. And, yes, go ahead, sir. And to be very clear, ang totoo naman po yung pagbabaha, particularly po na talagang sinisisi sa mga flood control project, hindi po ito limited sa Region 3, Region 4, 4A, Metro Manila. No? In fact, I think today, even in Davao City, no, meron pong reports ng severe flooding in many areas there. No? So, I think very important po na makita ho talaga natin yung iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tipo ng implementation po ng flood control projects. Opo. Ako, isa-suggest ko kay Congressman Terry sa kanyang TRICOM hearing, no? Sapagkat naalala ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa Bacolor, Pampanga. Oo, na pinag-usapan yung POGO. Ako, sa akin, doon tayo mag-hearing sa Davao, for example. Di ba? O, doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon nung araw, hindi binabagyo ang Davao Hindi binabagyo ang Davao.
Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Kong Terry, may reaction po kayo doon? Kayo, yung Infracom po ba, willing nga rin kayong, actually, kaya ako din po nabanggit yung Quadcom ng 19 Congress kasi yun nga, para makarating mismo yung mga taong involved, yung committee na mismo yung pumunta sa mismo mga lugar na yun. Yung Infracom po ba, may chance din na mag-on-site inspection, on-site hearing din po kayo para, kumbaga, walang kawala yung mga district engineer, yung mga taong magiging involved po doon? No doubt na magkakaroon po ng ocular inspections. No? Kasi syempre, simple lang naman mag-inspect ng proyekto eh. Ang tanong lang naman ho, may proyekto ba o wala? Yun yung unang tanong. Pangalawa, kung may proyekto man, ano itsura ng proyekto ngayon? Dapat bang ganyan yung itsura ng proyekto ngayon? So for example, kung may nakita ka nakalabas na bakal, in the span for example of 2 to 3 years, dapat bang may nakalabas ng bakal? So yan lang naman yung mga basic questions po eh. Pagka nagkaroon ng ocular inspection. But most definitely, magpupunta po yung komite sa iba't iba pong mga lugar. Opo, Sir May, do you want to add more po? Anyway, ganito yan eh. Kaya palagay ko uunahin yung flood control project sapagkat yan ang hindi nakikita ng taong bayan. Kasi sa loob yan eh, ng mga kalye. So hindi mo na alam kung anong nilagay na semento ron, hindi mo na alam kung anong nilagay na kabilya ron. Kaya ako, kung magkaroon muli ng flood control projects, you would like the people to know that. No? Ang nais ko lang sabihin sa DPWH, dapat hindi lamang sila nagpapagawa ng ganung proyekto, dapat may monitoring yan. Bago gawin, habang ginagawa, at pagkatapos gawin. Sapagkat ang ating Pangulo, nag-inspect nilagay, completed, yung pala walang nagawa So therefore, dapat, yung pong DPWH, meron din po silang monitoring and maintaining all of those projects. For example, a week ago, na-complain sa akin yung isang chairman na hindi gumagana ang floodgates and flood and pumping station doon sa Biata Pandakan. Tinawagan ko ang MMDA. Ang sabi sa akin, yung daw pala nasa ahensya ng DPWH, no? 4 years na, hindi gumagana yan. So, pinagana nila. So, ibig sabihin, kung nireport yan, pinapagana naman yung Santa Clara, pumping station and floodgates, sa Santa Ana, hindi rin gumagana yan. Pero grant yan, no? Nakita ko, 53 million ang paggawa niyan. Ginagawa pa hanggang ngayon. Sapagkat walang masyadong ventilation yung building, hindi gumagana yung flood control projects na yan. Ngayon, tinawagan ko. Sabi ko ron, pagganahin nyo yan sapagkat kailangan sapagkat ngayon, usong-uso ang bagyo at tagulan. So, hindi ko na alam kung ano pang ginawa nila dyan. I'm calling on now sa press conference na ito na tingnan ng DPWH, ang MMDA, i-inspect nila yung kanyang mga project para maiwasan na po natin ang pagbaha. Sapagkat, Luca, wala silang monitoring dito. Wala silang maintenance dito. We would like to find out. Ngayon, kung gusto nyong makipag-ugnay sa LGU, why not? Di ba? May ugnayan yan sa LGU, why not? Basta't lahat niyan gumagana, may iwasan po natin ang mga baha kung saan man yan dapat dumating. Opo, last na lang po from my end. Follow-up lang po about dun sa lifestyle check nga na nasabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po kasi sa House, meron na ring House bill aying mandatory SAL and disclosure for the President, Vice President, and the other high-ranking government officials. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin ito para maipasa? Teka, sino ba ang hindi nagsabi na SALN nung araw? Ultimong the former president, hindi siya nagkasabi ng SALN Di ba? I mean, I am very faithful in submit my SALN. Di ba? Dapat malaman ng taong bayan yan. No? Now, maaaring walang batas to submit the SALN. Pero dapat, kung talagang honest tayo, bilang mga public officials, kinakailangan isubmit natin ang SALN sapagkat yan ang inaatas sa atin. So, ang tanong ko rito, ganito sino ba ang dapat na example na mag-submit ng SALN? Hindi ba dapat ang Pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga public officials? Para sa akin po, ako ay tapat at faithful sa pag-submit ng SALN ko. Well, again, to be very clear, no, yung SALN is a requirement for each and every government official, government employee. So dapat po sinasubmit po ito. I don't think you need a new bill for the mandatory disclosure of the SALNs. I think it's really just a question on, for example, the ombudsman, kung dapat ba niyang linalabas na. Kasi I think yun yung isa sa mga naging problema po ng previous ombudsman dati. Parang dahil binara po yung paglalabas ng SALN, wala po access yung pong publiko sa SALN ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So, I don't think we need a bill for that. I think the new ombudsman should be asked ano ho yung plano niya dito po sa mga SALN disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina. I would like to add, alam mo, kaya nung, I think it was in the 14th Congress where I filed a bill sapagkat ako ang chairman ng Committee on Public Information.
na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oo. And almost it was approved in Congress. Until such time na pinigilan ako ng maging sponsor muli, no? Hindi po na-approve yan. Sinabi ko nga kung sa basketball, yung the last 2 minutes, ma-approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law eh. Dapat magkaroon na po tayo niyan. Okay, thank you po. Salamat, Mela. We will now call on Kat Porbes of Radio Pilipinas for her questions. Sir, magandang tanghali po. Kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko na listahan po ng 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At meron din pong isang contractor doon, yung GLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto? Sinusuportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan kung yan po ay project ng national government o kaya ito ay project ng LGU, sapagkat yung flood control project na yan hindi lamang DPWH yan eh. Even the LGU, kinakailangan imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I'm all for that na dapat talaga imbestigahan yan. Oo, kung nais niya, unahan niya yung distrito ko just to find out, no? Kung talagang, kasi alam mo ang Manila, just to inform everyone, Manila is actually a prone to flooding yan sapagkat below sea level ang karamihan dyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, dyan nagpupunta ang San Juan River, dyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero, ano? Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila eh ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakarumi niyan. Yan ay sinasabi ko na nung araw pa. Kasama ang Quezon City, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo sila ng lahat yan, lahat yan ay pag-usapan po yan. Lahat yan imbestigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat hindi kumuha ng permit o hindi nakipag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po ba ay ghost project? Yan ba ay substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, imbestigahan niya. Thank you po. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao, wherein 265 areas, based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District, at 56 po doon sa 3rd District. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines. I don't know where he is. But very important po for mayors to be present during times of crisis. No? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, very important po talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control. No? Usapin pa rin ho yan ang pagbabago ng klima. Usapin din po yan nung bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality yung pong flood control system sa ating pong mga lugar. So, very important din po definitely na makita rin ho natin yung pong impact no, ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region. So,
I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and the Davao region po. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigation po ng Infracom, meron po ba kayong parang timeline na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba? Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones, no? Kasi syempre, doon natin makikita kung kamusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan? O naging substandard ba yan in such a short period of time? Pero hindi ho time limited yung pong investigation. So, like what we had been talking about, syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao region as well. So, if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you've mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is his third term eh. Di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful. Thank you, Kat. Next is Rose Cas from UNTV. Hello po. Good noon po, Kongs. Kanina po nabanggit niyo po na favor po kayo sa pag-conduct ng lifestyle check at i-extend kahit po sa mga lawmakers. Pero how can this be realized amidst the reports and allegations na may mga kongresistang involved sa anomalous projects? Well, kung meron man, kaya ako, hindi lang, sinabi ko na nung pa, na the investigation should be of a whole government approach, for example. As we investigate it sa Quintacom or sa Tricom, let the executive also investigate. Let the judiciary investigate. At ako rin, sinabi ko na rin na magkaroon tayo ng independent commission to really investigate. Sapagkat ayaw naman natin na sabihin ng taong bayan, o pag inimbestigahan namin yan, pag mayroong involved na congressman dyan, o ano bang gagawin namin? Para maalis yung bias, well, let's have an independent commission on that. Di ba? I mean, tama na yung tinatawag nating cover-up o takipan. Yan, binanggit din yan ni Senator Lacson, no? Pagka minsan, hindi ko alam ba't nasisisi ang House of Representatives. Samantalang doon sa Senado, meron din eh. Kaya sinabi din niya ni Senator Lacson na meron din mga senator na involved dyan. So therefore, magkaroon tayo ng whole government approach in investigating this anomaly. Sapagkat the people should know. They have the right to know whatever happened to this project. Ito, naniniwala ako bilang chairman ng Committee on Human Rights, this is also a human rights violation sapagkat apektado dito ang buhay ng taong bayan.